hinamak, minaliit at ininsulto. Lahat ng yan ay naranasan ni James sa kamay ng mga dating kaklase ng kanyang nobya. Tinangka siyang palayasin ng mga ito sa isang magarbong event na dinaluhan niya. Ngunit nagulat ang lahat sa matandang babaeng dumating. Sino kaya ito at ano ang papel nito sa buhay ni James? Tunghayan natin ang kanilang istorya. Dumalo sa class reunion si Kathy. 10 lamang sa kanyang kaklase ang dumalo sa reunion at kasama nila ang kani-kanilang nobyo at nobya. Kasama ni Kathy ang kanyang nobyong si James na ngayon ay katabi niya sa upuan. Bakit naman ganyan ang suot ng boyfriend mo, Kathy? Matawa-tawang sabi ni Fernando, isa sa mga batchmate ni Kathy noong siya ay nasa kolehiyo. Si Fernando ay ang dating manliligaw ni Kathy noong sila ay nag-aaral pa. Ngunit hindi ito sinagot ni Kathy dahil sa ugali nitong may pagkamayabang. Bakit? Ano bang problema sa suot ng boyfriend ko? Pagtataka ni Kathy habang pinagmamasdan ng kasuotan ni James. Tignan mo nga ang itsura niya. Hindi marunong mag-ayos ng sarili. Parang napulot mo lang sa palengke at naisipang dalhin dito. Wala man ang kaayos-ayos. Tugon ni Fernando. Napatingin ang lahat sa damit ni James. Maging si James ay napatingin din sa sariling damit. Maayos naman ang suot ni James ha. Nakasuot at tie lang naman kasi kayong lahat kaya nagmumukhang hindi maayos ang suot ng boyfriend ko. At saka, sino pa nagsabing magsuot kayo ng ganyan? Para kayong abay sa kasal? Pagtatanggol ni Kathy sa kanyang nobyo. Ano ka ba, Kathy? Siyempre, ito ang unang reunion natin. 10 years after natin graduate. Kaya siyempre, kailangan namin mag-effort. Sabi ng isa sa mga kaklase ni Kathy na si Rico. Kaya nga, Kathy, bakit mo pinakikialaman ng suot ng mga boyfriend namin? Ang ganda kayang tingnan. Very professional. Sabi ni Maricar. Hindi close sina Kathy at Maricar. In fact, ay ayaw ni Maricar kay Kathy dahil palagi silang nasasapawan ni Kathy sa academics noon. Kaya ngayon ay may lakas ng loob na siya na segundahan ang mga sinasabi ni Fernando laban kay James upang ipahiya si Kathy sa lahat. Bakit ba kasi hindi mo sinabi sa boyfriend mo na magsuot ng maayos? Sabi ni Maricar na naaasar. Nagsalita naman ang kaibigan ni Maricar na plastic na si Pamela. Kathy, di ba niligawan ka ni Fernando noon college? Siguro nanghihinayang ka ngayon dahil binasted mo si Fernando, no? Kita mo, si Fernando ngayon ang successful na businessman. Sabi ni Pamela. Wala akong kailangang paghinayangan. Kung hindi ko binasted si Fernando, baka hindi ko nakilala si James. Sabi ni Kathy at hinawakan ng kamay ni James na nasa ibabaw ng mesa. At ano naman ang nakita mo dyan na wala kay Fernando? Si Fernando, anak ng mayamang negosyante, tapos gwapo at maskulado pa. Sorry to say ha, pero for you to proudly say na naging kayo ng nobyo mo habang binabasted si Fernando, I don't think that's a flex. Sabi ni Pamela. Ah, talaga ba? Bakit hindi na lang ikaw ang manligaw kay Fernando? Total, mukha namang gusto mo na siya even until now. Sabi ni Kathy dahil hindi na siya nakapagpigil. Punong-puno na siya kay Pamela. Nagkaroon ng katahimikan at awkwardness dahil sa sinabing yun ni Kathy. Naroon din kasi ang boyfriend ni Pamela at ang girlfriend ni Fernando. Na guys, mukhang nagkakainitan na kayo dyan. Mabuti pa, huwag na lang natin pag-usapan pa ang tungkol dyan at baka kung saan pa mapunta ang usapan natin. Dapat, good vibes lang tayo ngayon. Ano ba kayo? Sabi ng dating class president na si Inigo at sinunda ng pagtawa para mapagaan kahit papaano ang atmosphere sa loob ng restaurant. Well, huwag mo namang sanang mamasamain ang sinabi ko, Kathy. At saka, wala akong gusto kay Fernando, no? Kung ayaw mo mag-receive ng criticism, edi dapat sinabihan mo yung boyfriend mo na magsuot na maayos. Kung tutuusin ay kasalanan mo kaya siya napapahiya sa lahat. Hindi mo man lang siya sinabihan na reunion ang pupuntahan natin at hindi lang tayo magmumol. Sabi ni Pamela. Oo nga, I agree. At saka, kung masyadong mamemersonal. Pagsang-ayon ni Maricar. Hindi ako namemersonal. Kung gustong-gusto niyo si Fernando at hindi niya kayo gusto, di ko kasalanan yun. Alam ko naman na ever since, gustong-gusto niyo na siya. Kaya nga intimidated kayo sa akin nung college tayo dahil niligawan niya ako, di ba? Sabi pa ni Kathy.
Dito na nainis sina Maricar at Pamela. Ang kapal naman ng mukha mo, Kathy. Talagang sinasabi mo pa yan sa harap mismo ng mga boyfriend namin? Sabi ni Pamela at tumingin siya sa boyfriend niya. Honey, huwag mo siyang pakinggan. Masama lang ang loob niya sa amin kaya kung ano-anong sinasabi niya. Dagdag ni Pamela. Pamela, Maricar, I heard na kayo nag-organize nitong reunion na to. At first, napaisip ako kung bakit niyo ako in-invite dito, knowing well na hindi niyo ako gusto. Ako naman tong si Tanga, nag-expect at tumasang baka wala na kayong masamang tinapay sa akin. Pero mukhang may sama pa rin pala kayo ng loob sa akin. Siguro, in-invite niyo lang ako rito para ipahiya ako sa harap ng marami. Tama ba? Sabi ni Kathy. Kathy, tama na yan. Umalis na tayo. Mahinang sabi ni James na nahihiya na. No, it's okay, James. Hindi ko gusto kung paano kanila maliitin na para bang basura ka na lang sa kanila. It's very insulting at hindi ako makakapayag na gawin nila yun sa'yo. Nagpatuloy si Kathy sa pagkontra kina Maricar at Pamela. Maricar, di ba nagkaroon din naman kayo ng relasyon noon ni Fernando nung sila pa ni Bianca? I can't believe nga na nagawa mong maging third party sa relasyon ng iba. At the end, hindi ka rin naman sineryoso ni Fernando. Tinikman ka lang niya. Sabi ni Kathy na gumulat sa lahat. Lalong-lalo na kay Maricar. Hiyang-hiya si Maricar lalo na sa kanyang nobyo na katabi lang niya. At ikaw naman, Pamela. Ganon ka rin naman. I know na noong nag-outing tayo noon sa Batangas, you tried to seduce Fernando to go somewhere secluded. Pero sobrang lasing ni Fernando noon, kaya in the end, wala ring nangyari. Mas lalong nabigla ang lahat sa isinawalat na ito ni Kathy. Hiyang-hiya si Pamela lalo na sa kanyang nobyo. Sorry, but I'm not sorry kung nabanggit ko man ang lahat ng tungkol sa nakaraan. It's your fault for pushing me to go that route. Sabi ni Kathy at hinawakan sa kamay ni si James. Tara na, James, umuwi na tayo. I don't want to be with these people anymore. Sabi ni Kathy at umalis na sila. Nagmadali silang lumabas ng restaurant at tumigil sila sa may parking area sa likod ng establishment. Sorry Kathy kung ito lang ang damit ko ah. Hindi na kasi ako nakapag-prepare kanina gawa ng nalita ko ng gising. Alam mo namang may part-time ako kagabi, di ba? Nahihiyang sabi ni James. Pinagmasdan ni Kathy ang kasuotan ni James na simpleng puting t-shirt lamang at jeans. Ano ka ba? Ayos naman ang suot mo ah. Alam mo, masyado ka lang nag-overthink. Huwag mong pansinin yung sinabi ng mga batchmate ko. Yung sina Maricar at Pamela, lalong-lalo na yung Fernando na yon. Sinabi lang nila yon para buwisitin ako. Walang mali sa suot mo. Ani Kathy. Kung ikukumpara kasi ang kasuotan ko sa mga kasuotan nila, talaga namang walang panama ang suot ko. Eh kasi reunion yun. Hindi naman yun pabonggahan ng outfit. Ang reunion, hindi naman yan payabangan ng kasuotan. Paliwanag ni Kathy. Pero sorry pa rin ha. Napahiya tuloy ako sa harap ng mga classmate mo. Ayoko nang marinig ang sasabihin mo yan ha. At salamat din pala Kathy. Dahil kahit successful ka ng businesswoman, nakita mo pa rin ang worth ko bilang isang lalaki kahit na waiter lang ako sa isang bar. Pero promise, kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, patutunayan ko sa lahat na karapat-dapat ako sa'yo. Proud na pinagmasdan ni Kathy si James. James, gusto ko mag-aral ka. Hindi dahil sa akin. Gusto ko mag-aral ka nang para sa sarili mo. Para malayo pa ang marating mo sa buhay. Para hindi ka na minamaliit ng mga tao. Ngumiti si James. Thank you, Kathy. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, James. Siya nga pala, ngayon na kita ipapakilala sa parents ko. Ready ka na ba? Ang totoo, hindi pa ako ready. Alam mo kasing pinagtapos ka nila sa UP para magkaroon ka ng magandang future. Alam kong sobrang madidismaya sila kapag nalaman nila nakipagrelasyon ka lang sa isang waiter. Ayan ka na naman sa pag-overthink mo eh. Alam kong madidisappoint ang parents ko. Pero kailangan mo lang patunayan sa kanila na mahal mo ko. That would be enough for them. Hindi naman sila masamang tao. Madidisappoint lang sila dahil maybe it's normal. But that's it. All they can do is to be disappointed. Sige Kathy, salamat. Sumakay na sila sa kotse ni Kathy at minahaneho ito ni Kathy pauwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Si Kathy ay 28 years old na at isa ng successful na businesswoman. Meron na siyang 5 restaurant sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Nakapagtapos kasi siya ng business management sa UP bilang magna cum laude.
Hindi naman gaanong mayaman ang pamilya ni Kathy. Galing lamang siya sa pamilya ng mga middle class. Ang kanyang mga magulang ay businessman din at marami ng business sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Nagmana si Kathy sa kanyang mga magulang pagdating sa galing sa pagnenegosyo. Ang mga ito na yata ang naging mentor niya pagdating sa larangang ito. Kaya ngayon ay mas naging madali para sa kanya na magtagumpay sa kanyang tinahak na landas. Nakilala ni Kathy si James dahil empleyado niya noon si James. Wala pa silang naramdaman para sa isa't isa ng mga sandaling yun. Nag-resign si James dahil may nakita siyang mas magandang opportunity sa bar. Makalipas lamang ang 2 buwan ay nagkita silang muli at nagkatitigan at naramdaman nila ang paghanga sa isa't isa sa mga tingin yun, kaya nagkapalitan pa sila ng mga messages hanggang sa nagpa siya silang magkita. Nahulog ang loob nila sa isa't isa hanggang sa naging sila. Sa ngayon ay 2 buwan nang sila at ngayon nga ay handa nang ipakilala ni Kathy si James sa kanyang mga magulang. Matapos ang halos 1 oras na biyahe ay narating na nila ang bahay ng mga magulang ni Kathy. Nang makita ni James ang bahay ay namangha siya dahil sobrang ganda ng bahay ng pamilya ni Kathy. Bagamat nasa middle class lamang ang pamilya ni Kathy ay pangmayaman naman ang bahay ng mga ito. Ito ang naipundar ng mga magulang ni Kathy sa loob ng 20 years sa pagnenegosyo. Ito ang bahay niyo, Kathy? Paniniguro ni James. Oo, yan nga ang bahay ng parents ko. Ang ganda pala. Ang akala ko middle class lang ang bahay niyo. Parang pangmayaman na to eh. Ganun ba? Pwede ka namang maging middle class ng may magandang bahay. Anyway, tara na. Ready ka na ba? Yes, Kathy. Magiging ready ako para sa'yo. Pumasok na nga sila sa loob ng bahay. Sa sala ng bahay ay nakaupo na ang mga magulang ni Kathy na sina Dexter at Lorena. Kanina pa nag-aabang ang mga ito roon. Sobrang excited ang mga ito dahil ito ang unang beses na magpapakilala si Kathy sa kanila ng nobyo. Never pa kasi nagkaroon ng nobyo si Kathy maliban kay James. Magandang araw po, ma'am. Sir. Pagbati ni James ng magalang habang mababang yumuyuko. Nagmano rin siya sa mga ito upang magbigay galang. Ngumiti rin naman ang mga magulang ni Kathy at winelcome ng mainit si James. Ikaw ba ang nobya ng anak ko, iho? Tanong ni Lorena nang nakangiti. Yes po, ako po ang nobyo ni Kathy. Ako po si James. Ganun ba? O maupo kayo dyan sa sofa? Sabi ni Dexter. Sige po, salamat po. Sabi ni James. Umupo nga sa isa pang sofa sina Kathy at James. Inutusan ni Dexter ang kanilang kasambahay na pagsilbihan si James at paghandaan sila ng pagkain at sinunod naman ito ng kasambahay. Wala pang 10 minuto ay dumating na ang cake at juice para sa kanilang lahat. Doon ay pinagsaluhan nila ito habang nagkukwentuhan. Anak, baka naman gusto mong ikwento sa amin kung paano kayo nagkakilala nitong si James. Napakagwapong bata. Sabi ni Lorena. Dati ko po siyang employee, Mama. Nagkapalitan ng tingin sina Dexter at Lorena sa kanilang narinig. Tila ba nangungusap ang kanilang mga mata. Naguguluhan sila kung tama ba ang pagkakarinig nila. Employee? What do you mean employee, anak? Pagtataka ni Dexter. Dati ko po siyang employee sa unang restaurant ko sa Ortigas. Dati po siyang server doon ng mga pagkain. Pero nag-resign din po siya after 3 months kasi nakahanap po siya ng better opportunity sa bar. Paliwanag ni Kathy. Ganun ba? Ano naman ang trabaho niya ngayon, anak? Tanong ni Dexter. Server po siya sa isang bar. Waiter po siya roon. Nagkapalitan ulit ng tingin sina Dexter at Lorena. Makikita ang pagkadismaya sa kanilang mga muka kahit napilit nila itong itinatago. Ang akala kasi nila ay isang successful na lalaki ang nobyo ni Kathy. Iyo. Anong natapos mo? Bali sir, 2nd year college na po ako sa kursong business management. Hindi pa po ako graduate. Tugon ni James. Ilang taon ka na ba? 31 years old na po ako. Hindi po kasi ako nakapagtapos ng kolehiyo dahil galing po ako sa mahirap na pamilya. Actually, lumaki po ako sa bayampunan, sir. Ma'am, wala po akong kinalaki ang mga magulang. Bali, pinag-aral ko lang po ang sarili ko hanggang sa makapagtapos ng senior high school. Tapos nagpatuloy po ako sa pag-aaral last year. Unfortunately, ngayong year po, tinutulungan po ako ni Kathy. Makikita ang grabing pagkadismaya sa mukha ni na Dexter at Lorena.
Ngunit makikita rin na ayaw nilang masaktan ang damdamin ni James kapag nag-react sila ng mas malala pa. Ayos lang po ba kayo, Ma? Pa? Tanong ni Kathy dahil sa pananahimik ng kanyang mga magulang. Ayos lang naman kami, anak. Sabi ni Lorena. Mama, Papa, alam ko pong disappointed po kayo ngayon. Nababasa ko yun sa inyong mga muka. Pero mahal ko po si James at alam ko pong mahal din niya ako. Sabi ni Kathy. Ano ka ba, anak? Wala naman kaming sinasabing ganyan. Ikaw naman. Sabi ni Lorena na pinipilit ng umiti. Ilang buwan naman na kayo? Tanong ni Dexter kay Kathy. Magtatatlong buwan na po kami. Personal choice ko po na tulungan si James sa pag-aaral niya. Kaya wala po kayong dapat na problemahin. Paliwanag ni Kathy. Ganun ba? Kung wala naman ako magagawa kung mahal niyo talaga ang isa't isa. Mabuti pa papasok muna ako sa kwarto namin at biglang sumama ang pakiramdam ko. Sabi ni Dexter at naglakad na nga ito papunta sa kwarto nilang mag-asawa na nasa kaliwang bahagi lamang nila. Nako, kanina kapag ganyan asawa ko. Iho, pagpasensyahan mo na ha. Paiinumin ko lang siya ng gamot. Mabuti pa't kumain na lang kayo dito, okay lang ba? Sabi ni Lorena kay James. Salamat po, ma'am. Sabi ni James at pumasok na nga si Lorena sa kanilang kwarto mag-asawa. Nagkapalitan naman ng tingin sina Kathy at James. I'm sorry, James, kung ganun ang naging reaction ni na Mama at Papa ha. As you can see, hindi naman nila gusto maka-offend or something. I understand naman kung bakit ganun ang reaction nila. Kahit ako madi-disappoint din kung makikipagrelasyon ng unika iha ko na pinag-aral ko sa isang magandang eskwelahan sa lalaking wala pang nararating sa buhay. Hindi ka kasi basta-basta nakukuha. Para kang perlas na kailangan paghirapan na makuha. Samantalang ako, nakuha kita kahit wala pa ako napapatunayan sa buhay. Ayan ka na naman sa pagmamaliit mo sa sarili mo eh. Hindi ba't sabi ko sa'yo na ayoko nang makarinig ng mga ganyan? Hindi mo kasi ako naiintindihan. Kasi ikaw yung nasa taas ko. Maiintindihan mo lang ako kapag ikaw yung nasa sitwasyon ko. Nalungkot na lamang si Kathy para kay James. Wala na siya ibang nagawa o nasabi pa. Matapos nung ay umuwi na rin si James sa nirerentahan nitong apartment malapit sa pinagtatrabahuan nitong bar. Samantala ay kumatok sa pinto ng kwarto ng mga magulang ni Kathy. Narinig niya ang ina na sinabing pumasok siya kaya ginawa niya ito. Nakita niyang nakaupo sa kama ang kanyang mga magulang. Marahan niya itong nilapitan. Mama, Papa, bakit naman po ganun ang reaksyon niyo kanina? Nakakahiya naman po kay James. Sana itinago niyo na lang po ang disappointment niyo. Sabi ni Kathy. Bakit anak? Ano bang mali sa reaksyon namin? Sabi ni Lorena. Mama, I appreciate the effort na huwag ipakita kay James ang pagkadismaya niyo. But I don't think your effort is enough. Halatang halata pa rin sa inyo na dismayado kayo. Anak, bakit ba kasi yun ang lalaki na gustuhan mo? Siyempre, pinag-aral ka namin sa koleyo at successful ka ng businesswoman. Siyempre, mag-expect kami ng lalaki na at least kapantay mo man lang when it comes to success sa buhay. Sabi ni Dexter. Nilapitan ni Kathy ang kanyang ama. Papa, alam ko pong medyo disappointment nga to. Pero sana maintindihan nyo na walang pinipiling estado sa buhay ang pagmamahal. Kung ako lang din ang papipiliin kung sinong mamahalin ko, hindi ko rin siya pipiliin dahil nga wala pa siyang nararating sa buhay. Pero hindi ko naman kayang kontrolin ang damdamin ko na mahalin siya kahit walang-wala siya. Paliwanag ni Kathy. Anak, sigurado ka na ba talaga dyan sa nararamdaman mo? Baka naman panandalian lang yan nararamdaman mo para sa kanya. Sabi ni Lorena. Mama, hindi ko naman masasabi kung anong permanente o panandalian. Basta ang alam ko lang ngayon, nagmamahalan kaming dalawa. O edi sige na, Kathy. Ikaw nang bahala. Ayoko namang manghimasok sa buhay pag-ibig mo. Pero kung pinag-aral mo siya at bigla ka niyang iwan, huwag ka sana manghinayang sa lahat ng nagagastos mo sa kanya. Sabi ni Dexter. Hindi po ako manghihinayang, Papa. Dahil hindi ko siya pinag-aral dahil sa relasyon namin. Pinag-aral ko siya dahil gusto kong malayo pa ang marating niya sa buhay. Kahit maghiwalay pa kami. Masaya pa rin ako dahil kahit papaano, gaganda ang buhay niya kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral. Ganun ba? Ikaw ang bahala. Huwag mo kaming masyadong isipin ng mama mo. Yung reaksyon naman namin sana maintindihan mo na normal lang yun. Sabi pa ni Dexter
Salamat po, Papa. Dahil hindi niyo pinanghimasukan ang love life ko. I really appreciate that po. Sabi ni Kathy na kahit papaano ay masaya dahil hindi siya pinakailaman ng mga magulang niya. Ikaw ba, mahal? Baka may gusto kong sabihin. Sabi ni Dexter kay Lorena. Napabuntong hininga si Lorena. Anak, yung si Fernando ba? Yung dati mong manliligaw. Balita ako ay nagpapatayo na ng maliit na supermarket sa may Caloocan. Nabasa ko sa GC naming magkukumare. Wala na ba talaga kayong pag-asa na maging kayo? Sabi ni Lorena. Wala po, Mama. Masama po ang ugali niya at hindi rin siya loyal. Sisirain ko lang ang buhay ko kapag siya ang pinili ko. Nadismaya si Lorena. Ganun ba? Kung ganun kagaya nga ng sabi ng papa mo, wala naman akong ibang magagawa kung gusto mo talaga yung si James. Malaki ka na rin naman at alam mo na rin ang ginagawa mo. Sabi ni Lorena, ngunit malungkot. Thank you po, Mama. Kinabukasan, galing sa trabaho si Kathy. Matapos ang kanyang duty sa isang restaurant ay nakipagkita siya kay James sa isang parke. Nakasuot pa ng school uniform si James dahil galing ito sa school niya. Alas 9 kasi ng gabi nakakauwi si James mula sa school sa tuwing may pasok siya kada Lunes hanggang Miyerkules. Kumusta ang school mo, James? Ayun, okay naman. Marami pa ring assignments at projects. Nako, normal lang yan lalo na kapag college ka. Kailangan mo ba ng tulong ko? I can help you. Hindi na, ano ka ba? Alam kong busy ka rin sa trabaho mo. Ayoko namang agawin pa ang precious time mo. Ikaw talaga. Anyway, nakausap ko na sina Mama at Papa kahapon. At yes, disappointed nga sila pero tanggap ka naman nila. Ayokong panghinaan ka ng loob dahil sa pagiging disappointed nila. Gusto kong gawin mong inspirasyon yon para mas pagbutihin pa ang pag-aaral. Gusto kong patunayan mo sa kanila na malayo pang mararating mo sa buhay. Okay? Ngumiti si James. Masaya ako marinig yan, Kathy. Pangako, magtatapos talaga ako ng kolehiyo at magiging successful din na negosyante tulad mo. Magiging mayaman ako para hindi nila ako ikahiya. Ngumiti rin si Kathy. Masaya si Kathy na imbis na malugmok sa kalungkutan si James ay ginagawa nitong inspirasyon ng lahat upang mapatunayan lamang nito na karapat-dapat ito para sa kanya. Anyway, James, kumusta nga palang paghahanap mo sa mga magulang mo? May lead ka na ba na makakapagturo kung nasa na mga parents mo? Tanong ni Kathy. Actually, nag-post na nga ako sa social media pero wala pa rin talaga. Pero ang good news naman, nakuha ko yung contact ng dating caretaker ng orphanage na nag-alaga sa akin nun. Makikipagkita nga ako sa kanya bukas eh. Ganun ba? Pwede ba akong sumama sa'yo bukas kung ganun? Makikichismis lang. Sabi ni Kathy. Hindi ka naman ba busy? No, I'm not. Ikaw nga itong estudyante at may part-time eh. Kaya ikaw nga ang mas busy kesa sa akin. Ganun ba? Okay, sige. Makikipag-meet up ako sa kanya ng 1 PM bukas. Okay, sige. Let's meet na lang tomorrow. Kinabukasan ay kumakain na ng tanghalian ng pamilya ni Kathy sa kusina ng kanilang bahay. Hindi ka papasok ngayon sa restaurant mo, Iha? Tanong ni Lorena kay Kathy. Mamayang gabi na lang po, Mama. May pupuntahan kasi kami ni James mamaya-maya. Oh, saan kayo pupunta? Remember yung sinabi ni James na lumaki siya sa bahay ampunan? Pagpapaalala ni Kathy. Yes, naalala nga namin yun. Ang totoo po niyan, until now, hinahanap pa rin po ni James ang kanyang mga magulang. Sinabi kasi niya sa akin na parang hindi kompleto ang identity niya bilang tao hanggat hindi niya nakikilala kung sino ang mga magulang niya. Ganun ba? Kung ganun sana'y mahanap na niya ang mga magulang niya. Ani Lorena na totoong may concern kay James. Thank you po, Mama. Pinapasalamatan nga rin po pala niya kayo dahil tanggap niyo po siya. Walang anuman, anak. Kung may free time siya, sabihan mo siyang pumunta ulit dito para magkaroon kami ng proper introduction. Sabi ni Lorena. Labis na natuwa si Kathy sa kanyang narinig. Sige po, Mama. Nang matapos kumain ay nakipagkita na nga si Kathy kay James sa harap ng 7-Eleven. Matapos ay sumakay si James sa sasakyan ni Kathy at minaneho naman ito ni Kathy upang puntahan ang address na ibinigay sa kanya ni James. Ang kanilang pupuntahan ay ang mismong bahay ng dating caretaker ng orphanage na nag-alaga noon kay James. Ayon kasi sa isang caretaker doon ay kilalang kilala ng matandang ito kung sino ang mga magulang ni James.
Ngunit ayaw lamang sabihin ng matandang ito sa kung anuman ang dahilan. Habang nagmamaneho si Kathy ay naalala niya ang sinabi ng kanyang ina kanina, kaya masaya niya itong ipinabatid kay James. James, gusto ko nga palang bumisita ni na Mama at Papa sa bahay kung kailan ka free. Siguro gusto nilang humingi ng pasensya dahil sa naging reaction nila last time. Napangiti sa tuwa si James. Ganun ba? Pero ayokong humingi sila ng sorry sa akin. Magiging awkward lang ang meeting namin. Pero pwede ako ng weekend, Sabado or Linggo. Okay, sige, sasabihan ko sila. Makalipas ang halos 1 oras ay narating na nila ang kainta kung saan ang bahay ng pakay nilang dating caretaker ng orphanage. At lumabas doon ang isang babae na puti ang buhok at nakasuot ng salamin sa mata. Nang makita ni James ang matandang babae, ay namatid niya kaagad na ito ang kanyang hinahanap dahil sa larawan ng matanda galing sa orphanage. Ma'am Kerubin, ako po si James, yung nag-text po sa inyo. Namumukhaan niyo po ba ako? Sabi ni James. Nako, ikaw na ba si James? Ang laki-laki mo na, iho! 2 taon ka pa lang noong iniwan ka sa orphanage. Sabi ng matanda. Ngumiti si James. Actually, hindi ko na po kayo maalala. Pero sinabi po ni Ma'am Delilah ang impormasyon niyo sa akin. Oo masyado ka pang bata noon kaya talagang hindi mo na ako maaalala. Sabi ng matandang si Ma'am Kerubin. Nga po pala, siya po ang girlfriend ko. Gusto po niyang sumama kasi po gusto rin niyang malaman kung sino talaga ang mga magulang ko. Pakilala ni James sa nobya. Hello po, ako po si Kathy, ang nobya ni James. Pakilala ni Kathy nang nakangiti. Ganun ba? Talaga namang binatang-binata na talaga si James. Mabuti pa't pumasok muna kayo sa loob at pag-uusapan natin ang lahat. Pumasok nga sila sa loob ng bahay at dinala sila ng matandang si Ma'am Kerubin sa sala. Wala namang ibang tao roon maliban sa isang 3 taong gulang na batang babae na naglalaro ng Barbie doll sa sahig. Siya nga pala, ang apo ko. Pasensya na't magulo ang sahig ha. Alam niyo naman ang mga bata, napakakalat kapag naglalaro. Sabi ni Ma'am Kerubin. Ayos lang po, hindi naman po ganun kagulo. Sabi naman ni James. Pinaghandaan sila ni Ma'am Kerubin ng merienda. Naghintay sila sa sopa sa sala. Makalipas ang 5 segundo ay ipinatong na ni Ma'am Kerubin ang tinapay at juice sa center table. Salamat po Ma'am Kerubin, sabi ni Kathy. Walang problema. So, ayun nga po pala Ma'am Kerubin. Naparito po ako para po malaman ang pagkakakilanlan ng mga magulang ko. Gustong gusto ko po talaga sila makilala. Sabi ni James. Napabuntong hininga si Ma'am Kerubin at naging seryoso ang mood nito. Na tila ba seryoso rin ang kanyang sasabihin. Hindi ko akalain na darating tayo sa puntong ito, James. Pero kailangan mo nang malaman ng katotohanan. Nagkatinginan sina James at Kathy dahil sa ganitong pananalita ni Ma'am Kerubin. Matagal ko na pong gusto makilala ang mga magulang ko, Ma'am Kerubin. Kaya kung kayo po ang susi sa pagkakahanap ko sa kanila, tatanawin ko po yung panghabang buhay na utang na loob sa inyo. Ganun ba? Pasensya na kung hindi ako nag-iwan sa iyo ng anumang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng mga magulang mo. Gusto ko lang naman ilayo ka sa maaaring kapahamakan. Ano pong ibig niyo sabihin, Ma'am Kerubin? Pagtataka ni James. Ang totoo niyan, kilala ko ang iyong ina dahil lang yung mismong ina ang nagdala sa iyo sa bahay ampunan. At binilinan niya ako na ingatan ka ng mabuti. Siya po mismo ang nag-iwan sa akin? Gulat at hindi makapaniwala si James. Ganun na nga. Ang totoo ay hindi basta-basta ang iyong ina. Ang iyong totoong ina ay anak ng bilyonaryo. Kumunot ang noo ni James sa narinig sapagkat ayaw niyang paniwalaan ang impormasyong yun. Para sa kanya ay masyado itong too good to be true. Anak po ng isang bilyonaryo ang aking mga magulang? Sabi ni James na hindi makapaniwala. Ang iyong lolo sa ina ay walang iba kung hindi ang sikat na bilyonaryo, si Mr. Ang may-ari ng pinakamayamang malls dito sa Pilipinas. Nagkatinginan muli sina James at Kathy at pareho pa rin silang hindi makapaniwala o mas tamang ayaw nila itong paniwalaan. Alam kong mahirap paniwalaan yon pero yun talaga ang totoo.
Hayaan mong ikwento ko sa inyo kung anong ikunento sa akin ng iyong inang si Melinda. Naglaro ng lalamunan si Ma'am Kerubin upang ipagpatuloy ang pagkukwento. Buntis noon ang iyong ina si Melinda mula sa kanyang nobyo. Ang kaso, na mga oras na yun ay kakasal na siya sa kanyang asawa ngayon na si Marcel. Pinagbawalan kasi yung ina mo na pakasalan ng kanyang nobyo noon. Kaya napilitan itong hiwalayan ng lalaking minamahal niya upang pakasalan si Marcel. Hindi alam ng kanilang mga magulang na may anak na pala si Melinda ng mga oras na yun dahil isinilang kanya sa Japan at inilihim doon ang kanyang pagbubuntis sa'yo. Pero bakit po hindi niya ako binigay sa aking ama, Ma'am Kerubin? Pagtataka ni James. Ibibigay ka sana niya sa iyong ama, ngunit ng araw na ibibigay ka niya sa iyong ama, ay nalaman niyang patay na pala ang iyong ama. May pumatay sa kanya at pinagsususpetsahan niya yung ina ni Marcel ang nagpapatay sa iyong ama. Napatakip ng bibig si Cathy sa gulat dahil sa kanyang narinig. Nagkatinginan na lamang sinala ni James. Hinawakan ni Cathy ang kamay ni James upang i-comfort ito dahil sa nakakagimbal na revelasyong yun. Hindi kilala ng iyong ina ang pamilya ng iyong ama, kaya hindi ka niya may gawang iwan sa pamilya ng father side mo. Kaya iniwan ka na lang niya sa bahay ampunan dahil mas tiwala siya sa orphanage. Natatakot kasi ang iyong ina na kapag nalaman ni Marcel ang tungkol sa'yo, baka ipapatay ka rin niya. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa'yo o kahit kanino na anak ka ng isang bilyonaryo. Ayoko na kapag nalaman mo ang totoo ay puntahan mo ang iyong ina at magpakilala ka bilang anak niya. Tapos ay malalaman niyo ni Marcel at ipapapatay ka niya. Sana'y maintindihan mo, iho. Huwag po kayo mag-alala, Ma'am Kerubin. Wala naman po akong sama ng loob sa inyo o kahit na anong galit. Ma'am Kerubin, kumusta na po si Ma'am Marcel at ang nanay ni James? Pagtataka ni Cathy. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanila, iha. Hindi ko rin naman alam kung ito na ba ang tamang panahon upang magpakilala si James sa kanyang totoong ina. Ay hindi, hindi ko nga sigurado kung buhay pa ang iyong ina, James. Sabi ni Ma'am Kerubin. Sige po, mag-iimbestiga po ako. Aalamin ko po ang katotohanan. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon, Ma'am Kerubin. Sabi ni James. Walang anuman, mag-iingat kayo ha. Salamat po, Ma'am Kerubin. Sabi naman ni Cathy at matapos noon ay umalis na sila at sumakay sa coach ni Cathy. Minaneho naman ito ni Cathy. Ihahatid na ni Cathy si James sa school nito. James, ang totoo niyan, hindi ako sigurado kung matutuwa ba ako na may ideya na tayo sa pagkakakilanlan ng mga magulang mo. Kung totoo kasi ang sinabi ni Ma'am Kerubin, baka nga hindi magandang ideya na magpakilala kang anak ng iyong ina. Baka may mangyaring masama sa'yo. Cathy, tingin mo ba nagsasabi ng totoo si Ma'am Kerubin? Parang nahihirapan akong paniwalaan ng mga sinabi niya. Naniniwala ako sa kanya. Alam ko kapag gumagawa ng kwento ang isang tao. At saka wala namang dahilan para magsinungaling siya sa'yo. Matanda na siya. Tama ka. Mabuti pa nga ay mag-imbestiga tayo. Imbestigahan ko muna ng mabuti ang pamilya ko. At para naman mapanatag at malinawan ako. Isang araw, nasa dining area ng isang sariling restaurant si Cathy. Ginagalaw niya ang kanyang laptop kung saan tinitignan niya roon ang sales ng restaurant sa nakalipas na 2 buwan. Maya-maya ay biglang may lumapit na lalaki sa kanya at ito ay walang iba kundi si Fernando. Umupo si Fernando sa upuan na nasa kanyang harapan. Wala man lang itong pasabi. Kumusta ka na, Cathy? Mukhang malayo na talaga ang narating mo sa buhay ah. Nakangiting sabi ni Fernando habang pinagmamasda ng restaurant. Ikaw pala. Komento ni Cathy at sinara ang kanyang laptop. Nandito ka ba para kumain? This is yours, right? Tanong ni Fernando. Yes, this is mine. One of my 5 restaurants. Wow! Hindi ko alam na ganun ka pala karami ang restaurant mo. Mukhang successful ka na talaga. Anyway, nakapag-break na ako sa girlfriend ko because I want you back. Lakas loob na sabi ni Fernando. Kumunot naman ang noo ni Cathy sa pagkairita. What do you mean? I mean what you heard. Gusto ko manligaw sa'yo dahil na-realize ko nung nakaraang reunion natin that I still like you. You're just very cool in my eyes. May boyfriend ako, Fernando. At kahit single ako, I'm sorry to say,
pero hindi talaga kita gusto. I have my preference. And please, respect mo sana yon. Well, hindi pa naman kayo kasal and there's still room for me in your heart. I know that very well. Kagaya na nga ng sinabi ko, kahit single ako, hindi kita magugustuhan. Please don't embarrass yourself, Fernando. Kung hindi ka o-order, umalis ka na. Then why? Ano ba nagustuhan mo sa lalaking yun na wala ako ha? Walang matinong babae ang pipili ng kagaya ng lalaking yun na wala namang nararating sa buhay. Looks? I'm confident na mas lamang ako sa kanya sa itsura. I have everything na wala siya. Mali ka, Fernando. Mabait siya. Humble at hindi mayabang. Yun ang meron siya na wala akong nagustuhan sa'yo. Sapat na dahilan na yun para mas piliin ko siya over you. That's because hindi mo pa naman ako kinikilala. Promise, I can guarantee you na mali ang impression mo sa akin. 4 months kang nanligaw sa akin nun. At sa loob ng 4 na buwang yun, nakilala na kita ng lubusan. Wala ka nang kailangang patunayan sa akin. Don't burn bridges. Liligawan pa rin kita kahit ganun. Patutunayan ko sa'yo na hindi akong taong kinakala mo. Mabuti akong tao at hindi gaya ng iniisip mo. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng guard. Sabi ni Kathy at tumayo na siya at kinuha ang laptop. Matapos ay pumasok na siya sa manager room. Napabuntong hininga na lamang si Kathy dahil dagdag pa sa isipin niya si Fernando. Ngunit sa huli ay kinalamutan na lamang niya ito kaysa sumakit pa ang ulo niya sa kakaisip. Makalipas ang 2 linggong pag-iimbestiga ni James tungkol sa pamilya ay may mga bagay siyang natuklasan. Si Marcel, na asawa ng kanyang di umanong ina, ay merong malalang sakit ngayon at may taning na ang buhay. At anak ni Marcel sa kalaguyo nito ay si Fernando na labis niyang ikinagulat. Si Fernando na dating kaklase at dating manliligaw ni Kathy. Nang matuklasan niya yon ay kaagad itong sinabi ni James kay Kathy na lubos ding ikinagulat ni Kathy. Sigurado ka ba sa nalaman mo, James? Hindi makapaniwalang sabi ni Kathy. Oo, Kathy. Ako mismo nag-imbestiga. Nakita ko si Fernando na pumasok sa bahay ng well-known na kalaguyo ni Marcel. Tinanong ko ang kapitbahay nila at sinabi nun na anak daw siya nang nakatira dun. Well-known? Ibig sabihin, alam ng lahat na kalaguyo lang ni Marcel ang nanay ni Fernando? Mukhang hindi lang si Mrs. Melinda ang may anak sa labas, kundi pati na rin si Marcel. Ang kaibahan lang, may anak si Mrs. Melinda bago pa sila ikasal. Pero si Fernando, bastardo siya ni Marcel sa loob ng kasal nila ni Mrs. Melinda. And yes, alam ng parents ni na Marcel at Mrs. Melinda ang tungkol sa kalaguyong yun. Pero wala naman daw relasyon ngayon si Marcel sa kalaguyo niya. Sinuportahan niya lang ang kabit niya para sa anak niya. Mahabang paliwanag ni James. Pero teka, nabanggit mo kanina na may malalang sakit si Marcel, hindi ba? Oo, meron nga siyang malalang sakit. Actually, may taning na ang buhay niya. Batay sa nalaman ko, meron na lang siyang 6 na buwang natitira. Ganun ba? Kung ganun, anong gagawin mo in that case? Tanong ni Kathy. Gusto kong kausapin ng personal si Mrs. Melinda at makiusap sa kanya na magpa-DNA test. Pero gagawin ko lang yun matapos mamatay ni Marcel. Ayoko kasing bigyan ng anumang problema si Mrs. Melinda. Maliban dun, actually, hindi pa talaga ako handa ngayon na harapin siya. Naiintindihan ko, James. Take your time. Alam kong hindi talaga madali ang sitwasyon mo ngayon. Gusto pa sanang sabihin ni Kathy ang tungkol sa pagpaparamdam sa kanya ni Fernando. Ngunit naisip niyang masyado ng maraming iniisip ngayon si James at kung sasabihin pa niya ito ay baka hindi ito makapag-concentrate sa pag-aaral. Sa huli ay inimbitahan na lamang niya si James sa kanilang bahay upang mas makapagkwentuhan pa ito kasama ang kanyang mga magulang. Sa pagkakataong yun ay mas naging welcoming ang mga magulang ni Kathy kay James na siya namang ikinatuwa ng nobyo. Nalaman din ni James na hindi pa pala nabanggit ni Kathy sa mga magulang nito ang tungkol sa pagiging allegedly ng ama niya. Hindi pa naman daw kasi kumpirmado ang lahat at ayaw rin ni Kathy na magsabi ng mga bagay na walang kumpirmasyon dahil nag-a-attract daw ito ng negatibong energy. Samantala, ng mga sumunod na araw ay naging regular ang pagbisita ni Fernando sa mga restaurant ni Kathy. Nalaman kasi ni Fernando ang lahat ng restaurant ni Kathy sa common classmate nila na kaibigan ni Kathy na si Samantha. Kaya isang araw, nang bumisita si Fernando sa isang restaurant ni Kathy sa Ortigas, ay nagkataong bumisita rin doon si James.
Nasaksihan ni James kung paano nag-uusap sina Fernando at Cathy sa isang table, kaya labis na nagulat at nagselo si James. Napaisip siya kung bakit nasa restaurant si Fernando at kausap ang kanyang nobya. Hindi siya nagdalawang isip na lapitan ng dalawa. Nagulat si Cathy nang makita siya. Cathy. Ani James. Napatayo si Cathy sa gulat. Ikaw pala James! Naparito ka! Halata ang kaba sa mga mata ni Cathy at maging sa tono ng kanyang boses kahit na wala naman siyang ginagawang masama. Ngumiti naman si Fernando dahil naisip niyang magandang opportunity ito upang magkaroon ng lamat at hindi pagkakaunawaan ng relasyon ni Cathy at James. Bakit siya nandito, Cathy? Pagtataka ni James, si Fernando ang sumagot. Ano ka ba? Regular customer ako ni Cathy. Wherever she is, I'm there. Hindi yun totoo, James. Actually, mahirap tong i-explain but let me do it anyway. Umupo ka rito sa tabi ko. Sabi ni Cathy. Umupo si James sa tabi ni Cathy. Matapos ay tumingin siya kay Fernando at inalalang anak ito ng lalaking nagpahirap sa kanyang ina. Kaya hindi niya maiwasang magalit din dito. Si Fernando kasi ang anak ng taong pumatay sa kanyang allegedly na ama. Bagamat walang kasalanan si Fernando roon, ay hindi niya maiwasang magtanim ng galit dito. James, alam kong awkward tong sasabihin ko pero huwag ka sana magagalit ah. Ang totoo niyan, sabi ni Cathy ngunit napahinto siya dahil nagsalita si Fernando. Actually, nililigawan ko si Cathy, James. Di pa kayo kasal kaya may pag-asa pa ako. Confident at proud na sabi ni Fernando na nakangiti. Tiningnan ni James si Cathy. Makikita ang pagkadismaya sa mga mata ni James. Anong ibig sabihin nun? Pagtataka ni James kay Cathy. Let me explain. Sabi ni Cathy at napabuntong hininga. Isang araw bigla na lang siyang nagpakita sa akin at sinabing gusto niyang ipagpatuloy ang panliligaw sa akin. I said nga na boyfriend na kita but he still insisted. I already rejected him multiple times pero sobrang mapilit pa rin siya. Ayaw niya akong lubayan. Paliwanag ni Cathy. Ganun ba? Tumingin si James kay Fernando. Hindi ba't may girlfriend ka na? Dinala mo pa yun sa reunion nyo. Paniniguro ni James kay Fernando. Hiniwalayan ko na siya. Kasi mukha siyang pera at pera ko lang ang gusto niya. Kung ano ang pinapabili niya. Then when I saw Cathy sa reunion, nanumbalik lahat ang pagkagusto ko sa kanya. I thought she's still a cool woman, just like before. At hindi madaling makahanap ng babaeng kagaya niya. Kaya I'm taking the risk. Confident na sabi ni Fernando habang nakangiti pa. Wala ka bang delikadesa? Gusto mong ligawan ng babaeng may boyfriend na? Hindi ka ba nahihiya? Ano naman nakakaya ron? Hindi pa naman kayo kasal. Napasmirk si James sa bagay na pumasok sa isipan niya. Sa bagay, ang nanay mo nga pumatol sa lalaking may asawa na. Nag-init ang ulo ni Fernando sa kanyang narinig, kasabay ng kanyang pagtataka kung paano yun nalaman ni James. Hoy! Anong pinagsasabi mo? Kirida ang nanay mo ni Marcel Legaspi. Kahit alam niyang may asawa na si Marcel, nakipagrelasyon pa rin siya sa tatay mo. Kaya ka nabuo. Ipinagyayabang mo sa akin ang luho na meron ka ngayon, bastardo ka lang naman. Sabi ni James na hindi na nakapagpigil pa. Hindi rin nakapagpigil si Fernando sa pang-iinsulto ni James sa kanilang mag-ina, kaya tumayo siya at nilapitan si James sa kasinuntok sa pisngi. Galit na galit siya. Pumawi rin si James ng suntok at doon sila nagsuntukan. Nataranta naman si Cathy. Pilit niyang inawat ang dalawa ngunit hindi siya pinapakinggan ng mga ito. Lumapit ang guard ng restaurant at ito na mismong umawat sa kanila. Ano ba kayo? Tumigil nga kayo! Pakiusap ni Cathy. Hawak ng gwardya si Fernando habang si James naman ay kusa ng tumigil. Pagsabihan mo yung lalaking yan, Cathy Kung maka-insulto, akala mo kung sino siya. Mas mahirap pa sa daga ang lalaking yan. At pinag-aaral mo pa? Hindi ba siya nahihiya? Para siyang lintang kumakapit sa mga mayayaman. Tumahimik ka, Fernando! Oo, baka nga may mali si James. Pero hindi ko hahayaan na insultuhin mo siya ng ganyan. Wala kang alam sa paghihirap niya para lang pag-aralin niya ang sarili niya. Oo, nagbibigay ako ng kaunting tulong sa kanya. Pero siya pa rin nagpa-aaral sa sarili niya. Hindi siya umaasa sa akin dahil kusa ko siyang binibigyan. Tumatanggi pa nga siya
Ako lang tong namimilit na tanggapin ang lahat ng bagay na kaya kong ibigay sa kanya. Kaya wag mo siyang pagsasalitaan ng masama. Pagtatanggol ni Kathy sa nobyo. Kathy, mas ipagtatanggol mo ang lalaking yan kaysa sa akin. Kayang-kaya kong bilhin ng lalaking yan eh. Mapang-insultong sabi ni Fernando. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo siya kilala. Kilala ko na siya dahil pina-background check ko na siya. Galing siya sa bayampunan at lumaking walang mga magulang. Iniwan siya ng mga magulang niya. Siguro, nagbibigay siya ng malas sa buhay nila. Hindi yan totoo. Mabuti pa, umalis ka na Fernando. Bago pa man sa kung saan mapunta ang usapan nating to. Sir, paalisin niyo na rin dito ang lalaking yan. At wag na wag niyo pong papapasukin yan dito kahit kailan. Sabi ni Kathy. Okay, fine. Pagsisisihan mo ang pag-reject mo sa akin to, Kathy. I won't let this slide. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo to. Pananakot ni Fernando. Hindi mo kailangang magbanta, Fernando. Dahil wala akong kailangang pagsisihan sa pag-reject ko sa'yo. Okay, sure. Tingnan lang natin. Ani Fernando nang may pagbabanta. Ano ba? Bitawan niyo nga ako. Sigaw ni Fernando sa gwardya at sinamaan pa ng tingin nito. Bitawan mo ako dahil aalis ako ng kusa. Sigaw ni Fernando at umalis na nga ito. James, I'm so sorry. Are you okay? Pag-aalala ni Kathy habang sinusuri kung malala ba ang tamang natamo ni James. Ano ka ba? Kasalanan ko naman dahil ginalit ko siya. Wala kang kailangang ihingi ng sorry. At huwag kang mag-alala dahil okay lang ako. James, promise. Maraming beses ko siyang sinabihan na tantanan na ako. Pero napakakulit talaga niya. Ayokong ma-misunderstood mo ang lahat. Nag-explain ka na, Kathy. At hindi mo kailangang mag-explain ulit. Ayos lang talaga ako. Siguro naman, napahumble ko kahit papaano ang lalaking yun. Pero James, sana hindi mo na sinabi yun. It's not his fault kung isa siyang bastardo. It's out of his control. Out of his control nga. Pero kailangan maikintil niya sa utak niya na bastardo lang siya at wala siyang karapatang magmalaki. Hindi ko pinagsisisihan lahat ng mga sinabi ko sa kanya. Deserve niya yun. Sa huli ay napabuntong hininga na lamang si Kathy dahil at the end of the day ay wala na rin naman siyang magagawa. Samantala, lumipas ang 3 buwan at nabalitaan ni James na tuluyan ng yumao si Marcel. 1 buwan pa matapos ang pagpanaw ni Marcel ay dito na naglakas loob si James na kausapin ang kanyang di umano na ina. Isang araw, sinundan niya ang ina na nagtungo ito sa isang mall. Kasama ng kanyang umano ay ina ni Melinda, ang isang lalaking personal bodyguard nito. Humarang si James sa harapan ng ina nang ito ay naglalakad kasama ang personal bodyguard. Ma'am, sabi ni James at sa unang beses ay nagtugtong ang kanilang tingin ni Mrs. Melinda. Pinagmasdan siya ng maigi ni Melinda na para bang kinikilatis nito ang kanyang itsura. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong ng gwardya. Gusto ko po sana makausap si Miss Melinda. Sabi ni James. It's okay. Can you leave us alone? I want to talk to him. Kaming dalawa lang. Sabi ni Melinda. Naunawaan ito ng gwardya kaya lumayo ito ng ilang metro. Ma'am Melinda, ako po si James. Galing po ako sa Teresa Orphanage. Napatakip ng bibig si Melinda dahil ng mga sandaling yun ay nagkaroon na siya ng ideya kung sino marahil ang lalaking nagpapakilala sa harapan niya ngayon. Lalaking kahawig ng kanyang dating mahal sa buhay. Kilala niyo po ba si Ma'am Kirubin ng Teresa Orphanage? Tanong ni James. Oo, kilala ko si Ma'am Kerubin. Bakit mo tinatanong? Gusto ko po kasing mahanap ang totoo kong mga magulang. At si Ma'am Kerubin, kilala po niya ang mga magulang ko. At sinabi niyang kayo po ang tunay kong ina. Gusto ko lang pong kumpirmahin kung nagsasabi po ba siya ng totoo. Paliwanag ni James. Dito na napaluha si Melinda dahil ng mga sandaling yon ay nakumpirma niyang anak nga niya ang lalaking nasa harapan niya. Ramdam niya ang lukso ng dugo na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Nang mapaluha naman si Melinda ay dito na tuluyang rumehistro sa utak ni James na tunay nga ang lahat ng naikwento ni Ma'am Kerubin sa kanya. Dahilan upang makaramdam siya ng kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan patungo sa kanyang utak. Kamukhang kamukha mo ang iyong ama, iho. Sabi ni Melinda ng emosyonal habang nagpupunas ng luha mula sa mga mata. Ma'am, ano pong ibig niyong sabihin? Totoo ngang iniwan ko sa orphanage ang anak ko noon. Patawarin mo ko, anak. Hayaan mo ako magpaliwanag.
Sabi ni Melinda ng emosyonal pa rin. Hindi na po kailangan, ma'am. Ipinalawanag na po ni Ma'am Kirubin sa akin ang lahat at naiintindihan ko po ang ginawa ninyo. Pero, kayo po ba talaga ang nanay ko? Pinagmasdan siya ng maigi ni Melinda. Yung mukha na yan, kamukhang kamukha mo ang iyong tatay. Hindi na kailangang magpa-DNA test dahil manang-manang yung mukha sa iyong tatay. Pwede ba kitang yakapin? Anak? Nang tawagin siya ng anak ni Melinda ay tila may kuryente na namang dumaloy sa kanyang katawan dahil ito ang unang beses na may tumawag sa kanya bilang anak. Naging emosyonal na rin si James at hindi na niya kinaya pa ang kanyang nararamdaman, kaya naman napaluha na rin siya at niyakap niyang mahigpit ang kanyang ina. Doon ay nag-iyakan silang dalawa. Matapos noon ay nagtungo sila sa isang restaurant at doon sila nagkwentuhan ng tungkol sa kanilang mga buhay. Sinabi rin ni Melinda na handa na siyang ipakilala nito bilang anak nito sa kanyang mga magulang at buong pamilya. Wala na raw itong kinatatakutan ngayon, lalo pat patay na si Marcel. At sabi ni James ay hindi naman daw nito kailangang ipakilala siya sa lahat. Ang kilalanin lamang siya bilang anak nito ay malaking bagay na ito sa kanya. Gayunpaman ay nagpumilit pa rin si Melinda na ipakilala siya sa buong pamilya nito. Desidido na ang kanyang ina na sabihin ang lahat ng katotohanan sa lahat. Nang sumunod na araw ay nagpatawag ng isang meeting si Melinda sa bahay ng kanyang mga magulang. Kasama sa meeting na ito ay ang kapatid niya at kanyang 3 anak kay Marcel. Hawak ni Melinda ang kamay ni James habang nasa sala sila ng bahay. Sino yung lalaking yan, Melinda? Tanong ni Cynthia, ang ina ni Melinda. Siya po si James. Ani Melinda, napabuntong hininga ito. Kaya ako po kayo pinatawag ditong lahat ay dahil may malaking sekreto akong ibubunyag sa inyo ngayon. Sabi ni Melinda na tila wala nang kinatatakutan. Nagkatinginan ng lahat dahil sa pagtataka kung tungkol saan ito marahil. Ano bang sekreto yan, Melinda? Tanong ng kanyang panganay na kapatid na si Christine. Dito ay pinaliwanag ni Melinda ang naging relasyon nila ng tatay ni James, bagay na ikinagulat ng kanyang mga kapatid at mga anak, ngunit hindi na ang kanyang mga magulang. Mama, Papa, alam ko pong alam ninyo ang sinasabi ko dahil pilit nyo kaming pinaghiwalay noon habang pilit nyo namang akong pinakasal kay Marcel kahit na alam nyong hindi ko siya mahal. At nagbunga po ang pagmamahalan namin ng lalaking tunay kong minahal. Hindi makapaniwala ang mga kapatid at anak ni Melinda. Kung ganon, nasan ang tatay ng anak mong yan, Melinda? Tanong ng kapatid ni Melinda na si Lara. Yumao na siya. May nagpapatay sa kanya. At yun ay walang iba kung hindi mismo si Marcel. Nalaman niya ang tungkol sa naging relasyon namin noon ng tatay ni James. Kaya upang hindi magkaroon ng problema ang nalalapit naming kasal noon, pinapatay niya ang tatay ni James. Lubos itong ikinagulat ng lahat, lalo na ang mga anak ni Melinda. Mama! Ano pong sinasabi niyo? Hindi yan totoo! Hindi yung magagawa ni Papa! Sabi ng kanyang panganay na anak na si Cheryl. Cheryl! Kayang-kayang gawin yun ng iyong ama. Bago pa mawala sa mundo ang dati kong nobyo, binalaan na niya akong papatayin niya to. Wala pang isang linggo ay nabalitaan ko nang patay na siya. May bumaril sa kanyang ulo. At ang anak, alam kong mahirap itong paniwalaan pero alam niyong kayang-kaya yung gawin ng iyong ama. Hindi nga siya naging mabuting ama sa inyo, hindi ba? Huwag na lang po nating pag-usapan si Papa. Patay na siya at nananahimik. Kahit hindi siya naging mabuting ama sa amin, tatay pa rin namin siya. Sabi ni Cheryl. Hindi naman yun ang gusto kong ipahiwatig. Gusto ko lang ipaalam sa inyo at ipaliwanag ang nangyari sa nakaraan namin. At malaking impormasyon yun para maintindihan niyo kung bakit nangyayari ang mga bagay na to ngayon. Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang kapatid niyo, si James. Aalis na po ako, Mama. Sabi ni Cheryl at nagsunod-sunod din ang dalawa pa nitong mga kapatid. Shock pa rin ang 3 magkakapatid sa biglaang pagpapakilala ng kanilang ina kay James bilang kanilang kapatid at hindi pa nila kayang tunawin ang impormasyong yun. Samantala ay nilapitan si James ng kanyang mga tito at tita at nagbigay sa kanya ng magagandang salita. Nagpasalamat naman si James dahil tinanggap siya ng lahat. Anak, gusto mo bang tumira sa bahay ko? Tanong ni Melinda. Ayos lang po, Mama. Matagal ko na po kayong gusto makasama. Sabi naman ni James. Huwag kang mag-alala dahil babawi ako sa'yo sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo.
Salamat po, Mama. Pwede ko bang yakapin ang panganay na apo ko? Tanong ng lola kay James. Ngumiti naman si James. Ayos lang po, Lola. Sabi naman ni James at niyakap nga niya ang kanyang lola. At yumakap din naman ito sa kanya. Humingi sa kanya ng tawad ang kanyang lolo at lola dahil sa nangyari sa nakaraan. At sinabi naman ni James na huwag na nilang pag-usapan pa ang tungkol sa nakaraan. Dapat daw ay masaya sila ngayon dahil nagkita na silang muli. Maaari ko bang malaman ang tungkol sa naging buhay mo, Apo? Tanong naman ng kanyang lolo. Ikinuwento nga ni James sa kanyang lolo at lola at mga tito at tita ang kanyang naging buhay sa bahay ampunan. Isang buhay na hindi kaaya-aya. Bagamat hindi naman siya inapi at hindi naman siya nakaranas doon ng karahasan, ay kaawa-awa pa rin to, lalo na't habang siya ay nasa bahay ampunan at walang pamilya, ay sila naman ay natatamasa ang lahat ng biyaya ng Panginoon. Sobrang nahabag ang kanilang damdamin dahil sa naging buhay nito sa orphanage. Malaki naman ang pasasalamat ni Melinda sa kanyang mga magulang at kapatid dahil sa pagtanggap nila kay James. Si James naman, nang umalis sa bahay ng lolo at lola ay kaagad na nakipagkita kay Kathy at sinabi rito ang lahat ng mga nangyari. Sobrang tuwa ni Kathy dahil sa wakas ay nahanap na rin ni James ang mama nito. Tinanong din ni James ang ina kung saan nakaburo lang kanyang ama. Kinabukas na magkasama nila itong binisita sa sementeryo. Naroon din si Kathy kaya sinamantala na ni James ang pagkakataon na ipakilala si Kathy sa kanyang ina. Puro magagandang salita ang binitawan ni James nang ipakilala niya si Kathy. Sinabi niya kung paano siya tinanggap ni Kathy sa kabila ng pagiging undergraduate nito, kahit na si Kathy ay malayo na ang narating sa buhay. Si Melinda naman ay malaki ang pasasalamat dahil sa kabutihan ni Kathy kay James. Ngayong mas mayaman pala si James kaysa kay Kathy ay nagsimulang mabahala si Kathy na paano kung siya naman ang hindi tanggapin ng ina ni James. Gayunpaman ay natuwa siya nang purihin siya ng ina ni James at sinabing wala siyang kailangang ipag-alala dahil hindi siya tutol sa pagmamahala nila ni James. In fact daw ay malaking respeto nito sa kanya dahil sa kabila ng katayuan ni James sa buhay ay minahal pa rin niya ito ng tunay. Pruweba ito na puro ang pagmamahal niya para sa lalaki. Samantala ay pinakilala rin ni James ang kanyang ina sa mga magulang ni Kathy at laking gulat ng mga magulang ni Kathy nang malamang galing pala sa pamilyang Ang si James. Ipaniliwanag naman ni na Kathy at James ang lahat dahilan upang maunawaan ng mga magulang ni Kathy ang lahat ng nangyari. Naging mabuti naman ang unang pagkikita ng kani-kanilang mga pamilya. Dahil dito ay mas naging matatag pa ang kanilang relasyon. Samantala, isang araw ay nakatanggap ng isang imbitasyon si Kathy mula sa kanyang dating kaklase na si Samantha. Isa itong imbitasyon kung saan maraming mga negosyante ang pupunta. Hindi naman nagdalawang isip si Kathy na tanggapin ang imbitasyon. Niyaya rin ni Kathy si James at pumayag naman si James. Isa itong business gathering kung saan magsasama-sama sa iisang event ang maraming mga businessman at aspiring businessmen upang pag-usapan ang tungkol sa paglago ng kani-kanilang mga negosyo. Kinabukasan ay nagtungo roon sina Kathy at James. Marami silang nakita mga sikat na personalidad sa larangan ng business. Nakipag-usap sila sa mga aspiring businessman doon. Naroon din si Samantha at nag-usap sila ng ilang sandali, ngunit naghiwalay din kalaunan. Maya-maya ay nasalubong nila si Fernando. Oh, at anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Fernando at tila handang mang-insulto anumang sandali. Nandito kami dahil in-invite kami ni Samantha. Si Samantha? And who is she para mag-invite ng sino-sino? Please, huwag kang gumawa ng gulo rito. Sabi ni James. Oh, ikaw pala. Nandito ka na naman. Kung nasan si Kathy, para kang linta na nandun din. Anyway, umalis na kayo rito bago pa ako magpatawag ng gwardya. At sino ka para palayasin kami rito, ha? Sabi ni Kathy. Ako? Hindi niyo ba ako kilala? Isa ako sa mga organizer dito at kayang-kaya ko kayong sipain palabas ng event. Mayabang na sabi ni Fernando. Hindi kami naniniwala. Kahit ikaw pa ang organizer, wala kang karapatang palabasin kami rito sa event dahil may ticket kami para makapasok dito. Maya-maya ay nagsidatingan sina Maricar at Pamela at ilan pa sa kanilang mga kaklase na inimbita rin ni Fernando. Nandoon din si Samantha. Oh,
Oh, nandito rin pala siya. Did you invite her? Sabi ni Pamela na mataas ang kilay na nakatingin kina Kathy at James. No, hindi ko sila in-invite. Nagulat nga ako na nandito pala sila. Lalo na ang lintang yan. Sabi ni Fernando. Ako nag-invite sa kanila. Alam ko kasi mahilig sa mga ganitong event si Kathy. Sabi ni Samantha. Saan ka naman nakakuha ng ticket nila? Sabi ni Maricar. May 3 ticket talaga kasi ako. Kasama ko dapat yung 2 kong kaibigan. May iba pala silang lakad kaya ayun, ibinigay ko na lang kay Kathy. Tapos she asked me kung may iba pa ba akong ticket. Kasi ibibigay raw niya sa boyfriend niya kaya ibinigay ko na yung isa pa. Paliwanag ni Samantha. Ganun ba? Well, that's bad of you dahil hindi sila invited dito sa event na to. Para lang ito sa mga successful na business people. Hindi ito para sa mga businesswomen wannabe. At lalong-lalo naman hindi ito para sa taong kagaya ng lalaking yan. Ay nako, kung ano pang masabi ko. Mabuti pa umalis na kayo. Dahil kung hindi, tatawag na ako ng gwardya. Ani Fernando, nagtawa na naman sina Maricar at Pamela. No, we're not going anywhere. Organizer ka lang ng event pero hindi ikaw ang gumawa ng event. This event is made by the business people and they just hired you para i-organize ang event. Pagmamatigas ni Kathy. Do you know who owns the business people? Sabi ni Fernando. Hindi na importante yon. Well, importante yon. Dahil ang yumao kong ama ang may-ari ng the business people. Sabi ni Fernando na ikinagulat ni na Kathy at James. Lahat ng staff dito, alam nilang anak ako ng may-ari nitong event. Kaya kayang-kaya ko kayong paalisin dito. Kung hindi talaga kayo aalis dito, no? Nakipag eye-to-eye contact lamang si Fernando sa 2 gwardya na nakasuot ng Amerikana sa gilid at maya-maya ay nilapitan sila ng 2 gwardya. Palabasin niyo ang 2 yan. Nanggugulo lang sila. Pagsisinungaling ni Fernando. Nagtawa na naman si Maricar at Pamela. Hinawakan ng gwardya sa magkabilang braso sina Kathy at James. Napatingin na sa kanila ang ilang mga bisita na nasa gilid. Ano ba? Huwag niyo nga akong hawakan. Hindi kami nanggugulo. Sabi ni Kathy. Ngunit hinawakan pa rin sila ng mga gwardya. Anong nangyayari dito? Sabi ng isang matandang babae na kakarating lang. Nagulat naman sina James at Kathy nang makita kung sino ito. Walang iba kundi si Melinda. Nanggugulo po sila rito kaya I'm guiding them outside. Sabi ni Fernando. Bitawan niyo sila. Maotoridad na utos ni Melinda sa 2 gwardya. Nabitawan ng 2 gwardya sina Kathy at James. Umalis na kayo. Utos ni Melinda at umalis na nga ang 2 gwardya. Anak, ayos ka lang ba? Nagulat sina Fernando, Pamela at Maricar nang tawagin ni Melinda si James na anak. Ayos lang po ako, Mama. Good to hear kung ganon. Ani Melinda at muling tiningnan si Fernando. Hindi sila aalis dito. Oh, by the way, let me introduce my son to you. Siya si James, ang anak ko before I married your father. Sabi ni Melinda na ikinalaki ng mga mata ng grupo ni Fernando. Siya ang anak mo na sinasabi ni Mama sa akin? Don't tell me siya yun. Hindi makapaniwalang tanong ni Fernando nang nanlalaki ang mga mata. Why not? Siya nga ang anak ko. Hindi na nakapagsalita pa ang mapang-aping grupo ni Fernando. Sa isang iglap ay hindi na bumukas pa ang bibig. James, he's Fernando. Siya ang anak ni Marcel sa kabit niya. Pagdidiin ni Melinda. Nainsulto man si Fernando ay hindi na siya nagsalita dahil alam niyang hindi basta-basta si Melinda kung kalabanin. Nang yumao kasi si Marcel ay napunta ang 90% ng yaman nito kay Melinda at sa mga anak nito. Habang 10% naman ang napunta sa family ni Marcel. Halina kayo anak. Kathy, I didn't know na nandito pala kayo. But since you're already here, ipapakilala ko kayo sa mga kaibigan ko. Sabi ni Melinda at naglakad na sila patungo sa grupo ng mga mayayamang businessman sa hindi kalayuan. Isang ang James na yon? Hindi makapaniwalang sabi ni Pamela. Gosh, hindi ako makapaniwala. We've been talking bad about him. This is unreal. Sabi ni Maricar. Naikuyom naman ni Fernando ang kanyang kamao. Galit na galit siya. Natalo na nga siya ni James sa pag-ibig ay natalo pa siya pagdating sa pamilya. Nawala na siya ng gana ng araw na yon at umuwi na. Doon niya inilabas ang galit niya sa mundo.
Iniwan silang mag-ina ni Marcel nang walang kahit na anong pamana sa kanila. Samantalang si James ay tila ba malayo pa ang mararating ngayong anak pala ito ni Melinda. Ang lalaking ininsulto niya noon ay nasa taas niya na ngayon. Samantala, nagpatuloy ang buhay para kay James. Mas naging open si Melinda na ipakilala siya sa kanilang mga kasosyo sa negosyo. Gusto kasi ni Melinda na isabak siya sa mundo ng korporasyon na kagaya sa mga kapatid nito. Hindi naman tumanggi rito si James sapagkat gusto rin naman niyang subukang magtrabaho sa korporasyon. Pinagsabay niya ito sa pag-aaral. 2 taon ang lumipas ay graduate na rin si James sa kanyang kurso sa kolehiyo. Doon ay kaagad din silang nagpakasal ni Kathy. Mas lumago pa ang mga negosyo ni Kathy at mula sa 5 restaurant ay naging 10 na ang kanyang mga restaurant. Sobrang bilis ng pagdami ng kanilang negosyo. Si James naman ay nagkaroon ng mataas na posisyon sa kumpanya. Ang dating hinahamak, ngayon ay isa ng asensadong corporate leader. Totoo ngang ang buhay ay parang gulong. Minsan ay nasa ibabaw at minsan naman ay nasa ilalim. Kung tayo ay magsusumikap at hindi susuko sa buhay, tiyak na tagumpay ang ating makakamit. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Kathy at James. Muli, ako po si Miss Demi at ito ang Hack Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli, paalam!